Eto. Eto po, tignan nyo. Eto po, yung joint examination na lang po. Pakinggan nyo kung anong gustong gawin ni Sara ng mga abogado niya. Kala ko ba malalakas kayo? Tinutulan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kagustuhan ng prosekusyon na magkatuwang ang public at private prosecutors sa pag-examine ng witness sa nalalapit na impeachment trial. Sa isang statement, sinabi ng kampo ng bise na ang pagtutol nila ay para maging maayos ang impeachment proceedings, may iwasan ng kalituhan, at may iwasan ng mahabang examination ng witness. Dapat daw isang abogado lang ang magsasalita sa examination of witness at ang public prosecutor ay dapat gumawa nito sa kanilang mga testigo. Kita nyo? Ang daming kondisyon para i-delay. Diba? Ang dami nilang gusto. Diba? Kung walang kasalanan yan kliyente nyo, kahit sino isalpak dyan, kaya niyong depensahan. Hindi yung namimili kayo kung sino ang prosecutor na isasalpak. Dahil kinakabahan po sila sa mga malakalakas na prosecutor, akala ko ba pahiya? Pahiya ang prosecutor. O ba't ngayon kailangan kayong mamili? Diba? Kailangan po silang mamili at bukod pa doon, meron po silang nire-request na executive session. Ano daw? Aray ko. Nasanay yata kayo, impeachment po yan. Walang executive session dyan. Ang executive session lang po kapag meron po tayong threat na dapat iwasan. Ibig ko sabihin, may mga plano ang militar, hindi po na dapat makita ang mga pagpopondo ng ating sandataang lakas, ang mga estratehiya, paano natin nakukuha ang mga terorista, executive session yan. Pero po, mga kababayan, pagdating sa impeachment, wala po tayo kailangan itago. Dapat po, lahat yan, kitang-kita ng taong bayan, impeachment po yan eh. Yan po ang procedure to impeach the powerful person in the land or in the country. Kaya po, bibira yan. Ang impeachment po ay very, very special court. Kasi yan po ang korte na nag-i-impeach sa pinakamakapangyarihan na tao sa ating bayan. Di ba? Yan po yung sinasabi natin eh. Diretso. Nagsumiti na rin ng komento sa pretrial order ng impeachment court ang defense team. Hindi na raw maghahain pa ng komento ang prosecution team. Sa Lunes magsisimula ang impeachment trial ng vice. Monday na po mga karayuma, mga kababayan. Ilang tulog na lang, 2 tulog na lang, makikita po natin ang pagnanakaw ni Sara Duterte. At ang balita ko mga karayuma, mga kababayan, ay uunahin po ang death threat ni Sara Duterte kung saan pinagbantaan niya po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, Lisa Marcos, ex-speaker Romualdez, at ang ating Pangulo. Ganyan po ang katarantaduhan nito. Tumako na po tayo dito. Panoorin po natin ito mga kababayan dahil sa impeachment. Against Sara Z. Duterte? The highest treachery ng isang public official. Hindi opinyon ang magsasalita, kundi ang mga ebidensya na magpapakita ng katotohanan. Ayan po, pakinggan natin. Jasmine Romero, Trisha Sapra, ayan na, si Kristan. Oy, si Lovely Granada, ba? Si Attorney Dino De Leon. Ikaw nga, ikaw mismo, Pilipino. At kayo, tayo. Ako po si Jing Magsaysay at kasama nila Lovely Granada, Kristan, Attorney Dino at marami pang iba, kami ang maghahatid sa inyo ng mga kwento sa loob ng Impeachment Trial 2026. Sila pala maghahatid ng kwento ha? Putik. Mga kababayan, abangan nyo yan ha. Lagi tayong magla-live yan. Sipagan natin ha. Aray ko.
Lagi po tayo magla-live nito. Ha? Araw-araw tayo magkasama, pusang ina. Ha? Araw-araw to. Alamin ang mga detalye bago pa ito maging balita. Himayin ang bawat proseso habang ito'y nagaganap. Maging saksi sa kasaysayan dito sa harapan. Abangan din ang paglilitis, ang Harapan ang paglilitis. Aba. aming eksklusibong coverage ng impeachment trial na mas malalim, nahihimay at magbibigay ng gabay sa bawat usaping tatalakayin. Ayan, ang dami na po kasi kaya pinakita ko po to. Marami po talaga ang magbabantay sa impeachment. At marami po ang magre-report sa impeachment para hindi po ma-fake news. Yari talaga to. Mapapanood simula July 4 at 5 at sa July 6 bago magsimula ang bawat formal na pagdinig ng Senado para sa impeachment trial. Aba, pumuporma pa sila. Pumuporma kayo, ha? Aray ko. Pumuporma pa, ha? Isa na namang makasaysayang yugto ang haharapin ng sambayanang Pilipino. At Dito ba yan? Tignan nga natin. Dito ba yan? Dito ba yan? Dito ba sila? Wala naman eh. O yan po ha. Ayan po. Ang dami po magko-cover. Siyempre isa na po tayo dyan sa magko-cover ng nasabing impeachment. Di ba? O. Yan po. Ito pa po. Isama na po natin to. Defense team nagsumite ng komento para sa pre-trial order. Ayan po. Pakinggan na po natin to. Apat na araw bago ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, may ilan pang issue ang hindi napagkakasunduan ng prosekusyon at depensa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Lord God, today we live up to you, the men and women entrusted with the responsibility of serving as prosecutors in this impeachment proceeding. Dumalo sa misa ang ilang public at private prosecutors na uusig sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa Lunes na magsisimula ang impeachment trial. Yan na. I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready. Oh! Aray ko. Ready na ang prosecutor. Mga babayan, ready na talaga sila. Hindi katulad ng depensa. Ang gagawin po ng depensa, gagayain lang ang witness ng mga prosecutor. Kabobohan po yun. Wala silang pangkontra kay Mary Grace Piatos. Wala silang pangkontra kay Ramil Madriaga. Wala silang pangkontra sa yaman nila Sara Duterte. Wala silang pangkontra sa AMLAC report. Wala silang pangkontra sa death threat. Wala. Wala ko talagang pangkontra. Paano mo makukontra? Totoo. Paano mo makukontra kasi? Totoo. Yun ang mahirap doon, mga karayuma. Kaya nga po, ang gagawin nila is mirroring lang. Kung ano yung witness doon, i-mirror nila. Para ma-cross-examine, ang gagawin nila parang titignan nila yung kapasidad, yung talagang katiwa-tiwala ba, wala silang ma-provide na witness. Wala silang ma-provide na witness. Kasi po, wala talaga Obvious na nagnakaw 'Di ba? Sa tagal-tagal ng panahon po, sa tagal-tagal ng panahon na to. Ngayon lang po talaga, Ngayon lang po mga kababayan, mga karayuma. Ngayon lang po sila sasagot sa nasabing complaint, 'di ba? Ngayon lang sila sasagot kasi nga guilty. Pinipilit man iwasan ni Sara Duterte, hindi pa rin tumigil ang ating mga kapwa ang mga prosecutor. Kaya saludo po tayo dito sa ating mga prosecutor. Lalong-lalo na bago mabuo ito, nagsimula po tayo dito pa lang sa mga Senate hearing.
pagkatapos ng Senate hearing, natagpuan po nila ang umaapaw na confidential funds. Ang 125 million. Dumaan po ang panahon, magkakaroon na naman po ng budget hearing ang OBP, kini-question siya, abay nag-impacta. Lumabas ang tunay na pagkademonyo, di ba? Di ba? Lumabas ang tunay na pagkademonyo, simula po noon binabastos-bastos niya na ang Kongreso. Ayaw niya matanong, ayaw po niya sabihin saan niya dinala ang pera, lalo na ang confidential funds. Pagkatapos doon, dumating ang Committee on Good Governance. Pinapupunta siya, dinedma rin. Inuna ang swimming. Inuna ang Japan. Inuna ang paglalande. Inuna ang paglalakwatsa. Aray ko. At dumating na nga ang impeachment number 1. Nakampihan pa ng Korte Suprema. Akala niya lulusot. Yeah? Akala niya lulusot siya dahil sinabi niya na Korte Suprema ay kumampi sa kanila. Pero saludo tayo sa mga prosecutor. Saludo tayo sa iba't ibang congressman dito. Diniretso nila kahit napakahirap. Kahit napakahirap po ng pinagdaanan dahil nga po sa umaapaw na pera ng mga Duterte para makapanuhol, makapameke at makapag-troll farm, sinisira lahat sila pero tiniretso. Dumating na nga tayo dito sa impeachment number 2 na binubuo po ng Committee on Justice. Nag-file na po ang iba't ibang mga 4 ang nag-file, umatras po ang 2. At gusto nga po nila i-divert to, i-impeach ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano po nangyari? Wala pong nangyari dahil basura po ang impeachment. Wala man lang matibay na sandalan ang kinasong impeachment sa Pangulo. Balak pang i-divert tayo sa impeachment ni BBM. Aray ko. Ngayon, na-file na yung impeachment. Pumasa sa Committee on Justice. Ang dami rin natin dinaanan doon. Ang daming pagsubok na dinaanan natin. Kabi-kabila pa ang pagiging manyakis netong congressman na to na libog kay Ann Cortez. Aray ko. Ilang beses na pahiya si Junior Marcoleta kay Luistro. Ilang beses na nira si Babak-Lambak ng Lepeste sa mga congressman. Aray ko. Pero lahat yan mga kareuma, hindi po umubra. Hanggang dumating na ang impeachment number 2 at naipasa na. At sa darating na Lunes po, umpisa na ng bakbakan. Diba? Umpisa na po ng bakbakan sa darating na Lunes. Diretso natin. We start this impeachment trial this coming July 6. Ang defense team naman ni VP Sara nag-file na ng comment sa pre-trial order ng impeachment court na deadline ngayong araw. Hindi na raw magpa-file ng comment ang prosecution team. Nakasaad sa pre-trial order na dapat isumite sa impeachment court bukas, July 3, ang listahan ng mga ipepresenta nilang testigo para sa trial na gagawin sa July 6 hanggang 8. Meron na kaming sinubmit kasi requirement ng pre-trial order na 3 days before the hearing, dapat ilista na namin ang mga witnesses para walang surprise. May ilan pang issue na hindi na pagkakasunduan ang dalawang panig na inaasahang sa trial na lang mareresolba. Kabilang dyan ang pagbubukas sa selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni VP Sara at kanyang mister. Gusto ng kampo ng bise na gawin ito sa isang executive o closed-door session. Tutol dito. Tignan mo naman, kung di ba naman tatanga-tanga, di ba? Mag-executive session ka. Aray ko. Kung di ba naman tatanga-tanga, ba't ka mag-executive session? Ano ka? Masyado ka naman demanding. Pera namin yan kayo lang makakita. Ipakita mo sa buong Pilipinas.
gusto ang prosecution at dapat daw buksan ito sa mismong trial na bukas sa publiko. Tinututulan din ng defense team ang kagustuhan ng prosecution na magkatuwang ang public at private prosecutors sa pag-examine ng witness. Sa isang statement, sinabi ng kampo ng bise na ang pagtutol nila ay para maging maayos ang impeachment proceedings, maiwasan ang kalituhan at maiwasan ang mahabang examination ng witness. Dapat daw, isang abogado lang ang magsasalita sa examination of witness at ang public prosecutor ang dapat gumawa nito sa kanilang mga testigo. Allowed naman po yan. That is allowed in the Senate rules that the private prosecutors, kami po, under the control of and supervision of the public prosecutors, is allowed to present witnesses. We leave it to the trial court na kasi, impeachment trial court, kasi malinaw na malinaw sa Senate rules na private prosecutors are allowed. Tama yun, malinaw na malinaw, si Sara ay bakulaw. Patayin mo si BBM, no joke. Diba? Bakulaw eh. Akala mo may impeach ka na, meron ka pa mga kondisyon, pesting yawa ka? Aray ko. Bakulaw ang... Pang nakabinbig usapin kaugnay sa impeachment trial ay kung maghahalal ba ang mga senator judges ng presiding officer. Sana si Kiko po ang presiding officer. Sana si Kiko, di ba? Si Kiko po sana ang presiding officer para maayos ang talagang balanse, di ba? Balanse po talaga. Duda pa rin po ako kay Jesus Cusudero, mga kababayan. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung fourth tweet. Ha? Okay? Cheese, duda ako sa iyo, pre, kahit imbitahan mo ako sa chismis, chiswis. Duda ako sa iyo. Ha? Kahit imbitahin mo ako diyan. Ha? Di ba iimbita mo kahit imbitahin mo kami diyan. Aray ko. Naipadala na po kay Vice President Sara Duterte ang notice para sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. Ayan na. Sara na yung pagsisimula ng sa Lunes. Ano sabi daw ni Sara? No comment. Aray ko. Pinadala daw yung sulat na magsisimula na sa Lunes. Sabi niya, no comment. Aray ko. Ang inang yan. Aray ko. Ayon sa prosekusyon, handa na ang testigong ihaharap nila sa unang araw ng paglilitis. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, ipinadala ng impeachment court sa bise ang notice na ito na pirmado ni Senate President at Presiding Officer Sherwin Gatchalian. Ipinagbibigay alam sa kanya na ang kanyang paglilitis ay magsisimula sa July 6 ng alas 2 ng hapon. Sinasabihan din si Duterte na humarap... July 6, alas 2. Alas 12 pa lang, magla-live na tayo. Ha? Alas 12 pa lang, magla-live na tayo. Hanggang alas 12 ng madaling araw. Aray ko. Dito lang yan, ha? Magla-live na tayo, ha? Korte, pero pwede ring magpadala na lang siya ng abogado. Nagpadala din ng notice ang impeachment court sa House of Representatives para formal na ipaalam na handa na ang Senado sa impeachment trial. Nakahanda na rin ang session hall ng Senado kung saan gagawin. Yan, nakahanda na po, ha? Nakahanda na. Nakahanda na ang session hall sa darating na impeachment. Kaso, may isang senador na... Aray ko. Di nyo kasi natanong nyo, no? Ba't ang aga? Alas 2 pa tayo, ba't ang aga? Kasi nga po baka sa Lunes may aarestuhin. Kaya maga tayo. Agaan natin sa Lunes, mga alas 10, mag-live na tayo kasi baka may arestuhin. Aray ko. Di ba? Baka may arestuhin na sa Lunes, sayang naman yon. Diba? Kaya maga tayo. Baka bawasan na namin mga senador, may arestuhin. Naka-mugshot.
semikalbo. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko! Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Aray ko! Aray ko! Diba? Kaya agad natin sa Lunes, may nararamdaman kasi ako ay sa ating mga itim na kuyukot. Yung mga itim na kuyukot ko, nakakaramdam na eh. Parang hindi na yata po, nagtalaga na ng mga dog sniffing dogs. Yung mga dog sniffing dogs po ay pinadala na mga canine, sinampina na po. Pero yung isang dog, ibang sampina po mula sa ombudsman eh. Aray ko! Yung isang dog po, hindi po canine eh, special kind eh. Ombudsman, ganun po siya kayo special. Ombudsman na nagpadala ng sampina. Ombudsman po. Aray ko! Lunes yun. Paglilitis. Narito po ako ngayon sa session hall ng Senado at kung po makikita ay iba na po yung layout dito. No? Yung mga upuan ng senador, imbis na nakaharap po doon sa watawat ng Pilipinas, ay nakaharap na po dito sa gawing likuran. At narito naman po yung upuan ng witness na may puting upuan. At meron hong mga upuan sa gawing kaliwa at kanan para naman po yan sa depensa at prosecution. Ayon po sa Senado ay handa na sila para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Handa na. Nagmi-meeting na po. Ito. Nagpulong din ang mga senador na uupo bilang senator judges. 8 majority senators ang dumating. 2 naman mula sa minorya. Oh! Aray ko! 2 lang sa minorya. Subukan nyo umabsent. Sina Senador Robin Padilla at Senadora Loren Legarda. Matapos ang meeting, hindi na nagpaunlak ng panayamang karamihan. Matipid naman ang sagot ni Senador Erwin Tulfo. Basta ang pinag-usapan lang namin sa all about impeachment. Binigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing. That's it. Sa pagdarausan ng paglilitis, naglatag na ang mga miyembro ng media ng kanilang mga gagamitin sa paghahatid ng balita sa Lunes. Nako! Nag-ikot din ang ilang opisyal ng PNP Police Security and Protection Group. Hoy, shoutout Shoutout kay General Nartates. Yung tahimik lang si General Nartates, walang gaanong mga salita, pero nakikita nyo po yung trabaho, nakikita mo at nararamdaman. Nandiyan na po ang kapulisan sa Senado, andun na po ang kapulisan sa Ombudsman, nandun po, nakaready po sa anumang sigalot na paaaring mangyari. Ng gusali para makita ang paghahanda sa seguridad. Nagdagdag din ng pulis na magbabantay sa Senado. We're prepared for make sure that Magdagdag tayo ng pulis, mahirap na, baka may Pokemon. Aray ko! Mahirap na. Baka sumpungin si Cayetano. Putang ina mo, Cayetano. Pag naiisip ito, napapamura ako. Aray ko! Mga kababayan, sorry sa mga bata dyan, huwag muna kayo dito Medyo mainit ulo ni Nyolo Pag nababanggit po yung Cayetano, napapamura po talaga ako. Kasi ngayon lang po ako naka-experience na ang Senado ginago po Alam mo yun, under attack, wala naman. Dinideny pa. Ngayon lang tayo naka-experience ng ganon. Aray ko! Who's that Pokemon? Tama, Marco Polo. Diba? Yan po ang pangarap ni Jinggoy, magka-Pokemon. Ikaw talaga. Aray
Xi Jinping. Di ba? Sabi niya kay Erap, Papa, I want to have a Pokemon. Ano yun? Anong sabi mo? I want to have a Pokemon. Aray ko. Aray ko. Ang landi nito. Ayon sa prosecution, handa na ang testigong iharap nila sa unang araw ng paglilitis. Hoy! Kasi ang understanding naman po natin, one witness. Hoy, Chay-Chair, ba't wala kang jacket? Mag-jacket ka. Jacketan mo yung sarili mo, Chay-Chair. Wala kang jacket, bahala ka dyan. Trial day. Pero kung kaya na ho namin makapagsalang ng dagdag para siyempre ma-expedite din po yung proceedings, it is something that we will do. Pero sa pagkukonvene ng impeachment court sa Lunes, inaasahang una sa agenda. Hindi ko alam, Ma'am Linta Mori. Hindi ko alam kung buhay pa si Erap eh. Buhay pa yata eh. Aray ko. Ang pagresolba kung magtatalaga ito ng ibang presiding officer. Gayun din kung bubuksan ang kahong may tax records ng vice-presidente at kanyang mister. At kung papayagan ng private prosecutors na magtanong sa mga testigo. Mukhang wala na talagang hadlang yung pagsimula ng impeachment trial sa Lunes. Kailangan talaga ay pakinggan ang ebidensya, tapusin ang proseso, huwag hadlangan. Handang-handa na rin ang depensa. Edward Sisuren. Paglilitis. You're ready to go to trial then, and we are ready to go to trial. Edward Sisuren, maligo ka ha. Kailangan fresh ka doon. Ha? Maligo ka ha, Edward Sisuren. Aray ko. Pero tayo naman sa defense, handa lang po tayo sa unang ebidensya na sinasabi nilang ilalatad nila. Ang posisyon naman ng depensa tungkol sa pagbubukas ng BIR box. Sundin lang natin yung batas pagdating sa mga restrictions on disclosure. Wala po kami tinatago at wala po kami kinakatakutan sa box. Ang sa atin lang po ay... Wala daw kinatago, walang kinatatakutan. Ayaw mong pabuksan yung BIR box. Pabuksan mo yung BIR box. Buksan mo, papasukin ako. Diba? Kung walang tinatago, bubuksan natin, mga karayuma, mga kababayan. Kasi wala kang tinatago eh. Oh. Buksan kung walang tinatago. Yun lang yun eh. Pwede ba naman yung kwarto mo, may kasama yung kabit mo, parating yung jowa mo. Wala akong tinatago. Huwag mo nang buksan. Aray ko. Diba? Sabi ng jowa mo, buksan mo yan. May kasama ka dyan, oh. Wala! Wala akong kasama dito! Ako na mag-isa rito! Aray ko. Ba't tayo bubuksan? Madumi. Tumahi ako sa kama. Aray ko. Yeah? Tumahi ako sa kama, mabantot. Aray ko. At isama na po natin to, mga kababayan, kapapasok lang ha. Ayan po, sabi ni Pebbles, aray ko, inaariba na rin din ang mga plunder case ni Sara. Patay. Ito na po, makinigan lahat ha, importante po ito. Inaariba na ang plunder case ni Sara. Ayan na, impeachment and plunder para bloodbath. Kaya nasa ombudsman si Caramil Madriaga. Maraming salamat sa mga taga-ombudsman. Ayan ha, hindi ako suplada, resibo, bloodbath pala o loko. Aray ko. Yun lang mga karayuma, mga kababayan. Ayan po ang talagang napakasipag po ni Ombudsman Remulla. Medyo masamang balita to para sa mga DDS. Talagang lantaran ng pagpatak ng luga nito, mga DDS. Aray ko. Diba?
Papatakpo ng todo-todo ang mga luga ng mga DDS dito. Aray ko. Alam mo mga DDS, ito po sabi ng ating team na Kuyukot. Etong kay Marcoleta po ay tapos na. Si Ombudsman Remulla, ayaw po pala niya nang walang ginagawa. Ayaw ni Ombudsman Remulla na walang ginagawa. So, ang gusto ni Ombudsman, habang nag-i-impeachment, meron po tayong pina-file na kaso sa Sandigan Bayan kay Sara Duterte. Ano ba yun? Two birds. Ano ba yun? Two birds, one stone. Aray ko. Ano ba tawag doon? Basta, Lito Lapid. Aray ko. Ano ba tawag doon? Puro kayo tawa eh. Ano ba yun? Two birds, one stone. Tama ba yun? Ayon. Tinamaan ng bato ang ibon. Tinamaan ng dalawang bato ang ibon. Two birds. Ay, ito na lang. Two birds flocks together. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, hudas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganid mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama sa
para lang kay Sara. Taong bayan hindi inisip, taong